Maligayang mga pagbabalik, no? Mga kababayan, maligayang pagbabalik mga kababayan sa ating political deep dive na puno ng katotohanan, katatawanan at katapangan. Alam nyo ba, sa gitna ng political circus sa Pilipinas, may isang pangalan na laging nasa balita, si Senate President Chis Escudero. Pero bakit nga ba siya sinusubukang iwasan, no? Iniiwasan niya ba ang mga Duterte at bakit natin kailangan pag-usapan sina Bongbong Marcos at Tito Soto? Brace yourselves ha, dahil ito ang episode na magpapakita kung paano naglalaro ang mga bigatin sa politika at sino ang talagang nanalo sa laro ng kapangyarihan. Kami rito ay nagsusumikap na maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs mula Quezon City hanggang Dubai, mula Cebu hanggang Toronto ang makakaalam ng tunay na nangyayari sa ating bayan. Kaya't i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin ha para suportahan ang aming misyon. Ngayon ha, pag-uusapan natin ang pinakamainit na issue sa Philippine politics, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang papel ni Chis Escudero sa gitna ng Marcos Duterte feud. Pero teka, hindi ito simpleng chismis ha. Ang episode na ito ay para sa mga kabataang Pilipino at OFWs na gustong malaman ang behind the scenes ng politika mula sa power plays hanggang sa epekto ng ating ekonomiya. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Kung gusto nyong malaman ang buong katotohanan, i-like at i-share itong video na ito sa inyong mga kaibigan sa Riyadh, Singapore at London. Mag-comment kayo ng inyong saloobin at huwag kalimutang mag-super thanks din ha para mas marami kaming makover na ganitong mga issue. Kung may isang politikong parang naka-teflon ha sa mga kontrobersiya, si Chis Escudero yon ha. Hindi madikit ang dumi kahit gaano kalapot ang politika. Pero bakit nga ba sinasabi ng iba na ayaw niyang madikit ang pangalan sa mga Duterte? Noong 2022 si Sara Duterte mismo ang nag-endoso kay Chis para sa kanyang Senate comeback. Pero ngayon, habang mainit ang impeachment trial ni Sara, parang nagtatakip ng ilong. Si Chis ayaw madamay, ayaw madikit. Ayon sa Rappler at Politico, si Escudero ang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Pero kontrobersyal ang kanyang mga pahayag. Sabi niya, pwede raw i-dismiss ng Senate ang impeachment case ni Sara kahit walang trial. Isang simpleng majority vote lang, mga kababayan. Pero teka, sabi ng mga eksperto, wala raw sa konstitusyon ang ganitong kapangyarihan. So, bakit niya ito sinasabi? Sa totoo lang, ang galaw ni Chis ay master stroke, sabi ng political strategist na si Lito Banayo. Sa gitna ng Marcos Duterte feud, si Chis ang naglalaro ng neutral card. Hindi siya outright na anti-Duterte, pero hindi rin siya sumusugod para ipagtanggol si Sara. Bakit? Kasi alam niya ang kanyang Senate presidency ay nakasalalay sa suporta ng Duterte Black, sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Amy Marcos. Sa madaling salita, si Chis ay parang isang tightrope walker, isang maling hakbang baksak. Kung si Chis ay isang chef, ang kanyang recipe ay ganito: isang kutsarang Duterte support, kalahating tasang Marcos neutrality, at isang dash na constitutional creativity. Ang resulta, isang chistitution. Isang bagong termino na nagpapakita ng kanyang kakayahang maglaro sa gitna ng dalawang kampo. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Tama ba ang diskarte ni Chis o masyado lang siyang maingat? Mag-comment kayo ha sa baba, lalo na kayong nasa Jeddah at Sydney. O kung may teleseryeng ang probinsyano, ang ABS-CBN, ang Philippine politics ay may ang Marcos Duterte saga. Si Bongbong Marcos ang presidente na anak ng dating diktador at si Sara Duterte ang vice president na anak ng dating pangulo. Parang magkaibigan sila noong 2022 pero ngayon parang magkaaway na. Pero teka, bakit nga ba sila nag-aaway? Ang impeachment ni Sara Duterte noong Febrero 2025, ang unang pagkakataon na isang vice president ang na-impeach sa Pilipinas. Pero sabi ng Malacanang, wala raw kinalaman si Marcos dito. Really, Mr. President?
Ang mga kritiko tulad ni Sara mismo ay hindi naniniwala at sinasabi na ang impeachment ay bahagi ng plano para i-sideline ng Duterte sa Duterte clan bago ang 2028 elections. Si Bongbong Marcos ay nagpapanggap na hands-off sa impeachment pero ang kanyang katahimikan ay masyadong malakas para hindi mapansin. Sabi ng Asia Times, ang Marcos Duterte feud ay hindi lang tungkol sa politika, tungkol din ito sa ekonomiya. Ang Pilipinas ay nagbaba ng growth target mula 8% hanggang 6% ngayong taon at ang political instability ay hindi nakakatulong. Kung si Marcos ay tunay na pro-Philippines, gaya ng sinasabi ng palasyo, bakit hindi niya kontrolin ang kanyang mga kaalyado na nagtutulak ng impeachment? Kung si Marcos ay isang direktor ng pelikula, ang kanyang script ay ganito. Act 1, magkaibigan kami ni Sarat. Act 2, impeachment. Hindi ko alam yan. Act 3, oops, nanalo na ako sa 2028. Pero mga kababayan, ang tunay na tanong, sino ang magbabayad ng popcorn para sa ganitong drama? Para sa inyong nasa Dubai at Vancouver, ano ang masasabi nyo sa Marcos Duterte feud? Mag-super thanks na rin please kayo kung gusto nyong marinig pa natin ang ganitong kwento. Kung may isang politikong parang itbulaga, lagi may comeback. Si Tito Soto yun, ha? Pero teka, bakit nga ba siya biglang sumulpot ulit sa Senate presidency race? Sabi niya, handa siyang maging minority leader kung hindi siya manalo laban kay Cheese. Pero ang tunay na tanong, ano ba ang plano ni Tito Sen? Si Tito Soto ay vocal na vocal sa pagtutuloy ng impeachment trial ni Sara Duterte. Sabi nga ng Rappler, pero bakit nga ba sila ganyan ka-agresibo? Hindi ba't parang sinusubukan niyang gamitin ang impeachment para i-boost ang kanyang political capital? Ang mga kritiko tulad ni Manila 1st District Representative Ernesto Dionisio Jr. ay nagsasabi na ang mga ganitong galaw ay labag sa konstitusyon. Mas makapangyarihan ba si Tito kaysa sa batas? Hindi may kakaila na si Soto ay isang veterano sa politika, pero ang kanyang push para sa impeachment trial ay nagdudulot ng tensyon sa Senado. Sabi ng mga kaalyado ni Chisa, tulad ni Senator Joel Villanueva, si Escudero pa rin ang may numero para manatili bilang Senate President. Pero ang tanong, kung si Soto ang mananalo, magbabago ba ang takbo ng impeachment? Kung si Tito Soto ay isang karakter na Game of Thrones, siya yung tipo magdadala ng gitara sa laban. Parang handa siya, pero parang hindi rin. Ang kanyang plano, impeachment trial, pero with feelings. Pero mga kababayan, hindi ba't mas maganda kung sa Itbulaga na lang siya bumalik? Ano ang masasabi niyo sa comeback ni Tito Soto? Hero ba siya or has been? I-share ang inyong opinion sa comment section, lalo na kayong nasa Hong Kong at Doha. O ang Marcos Duterte feud at ang galaw ni Cheese Escudero ay hindi lang lokal na issue. May epektos ito sa ekonomiya at international relations ng Pilipinas. Ayon sa Washington Post, ang political instability ay nakakaapekto sa confidence ng mga investors. At para sa mga OFW sa Saudi Arabia, Canada at Australia, ang tanong, paano na ang remittance kung magkakaroon ng krisis? Okay, para sa mga kababayan natin sa New York at Milan, paano nyo nakikita ang epekto ng political drama sa inyong remittances? Mag-super thanks para suportahan ang aming pagsusuri. Mga kababayan, ang politika sa Pilipinas ay parang chess game. Si Cheese Escudero ang knight na laging may sorpresa. Sina Marcos at Duterte ang mga king at queen na nag-aaway. At si Tito Soto ang bishop na gustong-gusto ng spotlight. Pero sa gitna ng drama, ang mahalaga ay ito. Ang kapangyarihan ng mga politikong ito ay nagmumula sa atin, sa ating boto, sa ating boses. Kaya't mga kababayan, mula Quezon City hanggang Dubai, mula Cebu hanggang London, tulungan nyo kaming maabot ang 100,000 subscribers. I-hit ang subscribe button, i-like at i-share at mag-comment ng inyong saloobin. Kung gusto nyong marinig pa ang mga ganitong mga pagsusuri, mag-super thanks na rin para mas marami kaming makover na issue. Ang Philippine politics ay hindi lang tungkol sa mga pangalan, tungkol ito sa ating kinabukasan. Kaya't manatiling updated, manatiling kritikal at manatiling Pilipino kahit nasaan ka man sa mundo. Salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas!